Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan, mga masugid naming manonood. Ang balita po natin ngayon ay update pa rin sa kaso ng pinaslang na vlogger at supporter ni Pangulong Bongbong Marcos. Ngayon, may mga nagtatanong bakit natin tinututukan ito. Well, tinututukan natin itong issue na to dahil kumbaga in respect na lang din for Alicia kasi dati naman natin itong kapanalig during the time na ini-expose natin ang KOJC sa ating mga religious program. At aminado din yung ating mga researchers na nakakakuha sila ng impormasyon dito sa kanyang mga vlog about KOJC during that time. So they are requesting me, yung ating mga staff, na tutukan itong balitang ito. At marami rin talaga sa ating mga subscribers ang nanghihingi din sa amin ng update tungkol dito. Well, ang pinaka-update na nakuha po namin, meron nga daw pong natuklasan ang PNP na mga pangyayari ilang oras bago mapatay si Mima Alicia. Bukod dyan, nakakuha din tayo ng mga impormasyon o mga update tungkol naman sa statement ng mga kamag-anak ni Alicia kung sino yung pinaghihinalaan nilang mastermind sa pagpatay dun sa anak nila. So yan po ang ating magiging topic o pag-uusapan sa episode na ito. Diyan lang po kayo. Gaya nga po ng naibalita na namin sa inyo, nasa kustodiya na nga po ngayon ng Philippine National Police o ng PNP yung mga pinaghihinalaang pumatay di umano sa political vlogger na si Alicia Lipata o mas kilala sa bansag na Mima Alicia. At buo po ang tiwala ng ating PNP na itong dalawangang ito ang talagang pumatay dun sa biktima. Base na rin po yan sa mga ebidensya at sa mga impormasyon na nakalap nila. Nahuli po itong dalawang ito sa Barangay Dau sa Mabalacat, Pampanga pasado alas 8 kahapon, araw ng Huwebes. Alas 8 ng umaga pasado. Yun nga lang, hindi na ikinwento ng PNP yung mga nangyari sa operasyon. Pero ang sabi po ni Colonel Allen Reyco, gumawa nga daw po sila ng ilang araw na investigasyon at follow-up operation sa tulong ng Northern Police District Special Investigation Task Group NIMA bago dakpin itong mga sospek. At ang sabi nga po ni Colonel Alan Reyco, sila daw po talaga yung mga salarin na pinatotohanan din daw ng mga nakasaksi na nakita nilang nakamotor at huminto sa harap mismo ng bahay nila Mima Alicia. Eto, pakinggan natin si Colonel Alan Reyco. Sila na po mismo yung dalawang nakita natin na nung if you were able to watch kung may mga ng mga ibang video, sila na po mismo yung salarin. Sila na yung mismong may gawa na sinasabi ng witness natin na dalawang nakamotor na huminto po at pumatay kay alias Mima. So meron pong nakuha dun sa dalawang suspect, meron daw na-recover na dalawang granada, isang 45 caliber pistol at isang 9mm pistol na pinaniniwalaan ding iyon yung mismong ginamit para paslangin si Lipata. Pero kahit arestado na nga daw po itong dalawang ito, hindi pa rin daw tumitigil ang mga pulis sa pag-iimbestiga kasi naniniwala sila na meron pang kasabwat itong dalawang ito. Posible na may malaking sindikato na nasa likod nila na nag-utos sa kanila para gawin yung krimen. At eto na nga yung natuklasan ng mga pulis, mga kababayan. Ang sabi ni Colonel Reyco, may nakamanman o may nanonood daw sa bawat kilos ni Lipata bago gawin yung pag-atake. Ang sabi ng mga pulis, meron pa daw pinuntahan sa isang lugar sa Caloocan itong sina Mima Alicia bago umuwi ng bahay. At mga 15 to 20 minutes bago sila makauwi, doon naman pumasok sa loob ng subdivision itong riding in tandem. Sabi nga ng iba, hindi naman daw ganun kahigpit yung security dun sa subdivision, kaya siguro madaling nakapasok. Base nga dun sa narinig natin, babaeng may edad na yata yung gwardiya daw dun, allegedly. So ang teorya ng mga pulis dito, mga kababayan, posibleng alam ng mga suspect na pauwi na itong biktima. Kasi nga nung pauwi na sila, saka dumating sa subdivision yung mga suspect. So ang isip ng mga pulis, posibleng may nagtimbre dun sa dalawang suspect na pauwi na nga sila Mima. So ang ibig sabihin nito, may ibang tao na nasa likod na posibleng nagsasabi o nagmamanman at nagre-relay ng bawat kilos ni Mima Alicia dun sa riding in tandem. Para nga naman masabi kung kailan sila papasok, di ba?
Yun ang nakita ng mga pulis. At ayon pa sa kanila, mukhang sanay na yung isa sa mga suspect dito sa ganitong trabaho dahil nga involved na yung isa sa mga patong-patong na kaso. Yun nga lang, hindi na pinangalanan ng mga pulis yung mga suspect para na rin siguro sa confidentiality ng ginagawa nilang investigasyon. Basta ang sabi, yung isa doon ay si alias MS, 58 years old yun, taga Caloocan. At yung isa naman ay si alias JA, so mga acronym o mga abbreviations lang yung binigay ng mga pulis para wag ma-compromise yung ginagawa nilang investigasyon. So itong si alias JA, ito'y 48 years old at taga Cavite. Siya din daw yung nagdadrive ng motorsiklo. So si alias MS, siya yung gunman at siya din yung may patong-patong na kaso. At kahit hawak na ng mga pulis itong dalawang suspect na ito ay hindi pa rin nila matuko yung mismong motibo sa pagpaslang. Siguro dahil ayaw pa ngang magsalita ng dalawang suspect, it's either pinoprotektahan nila yung nag-utos sa kanila o dahil natatakot sila dahil siguro malakas yung sindikatong nag-utos sa kanila o kung sino man yung nag-utos sa kanila na baka balingan nga naman sila o yung pamilya nila kapag pumunta sila, di ba? So kaya siguro nahihirapan yung ating mga pulis na makuha yung motibo. At habang hindi pa nakukuha yung motibo sa pagpatay, meron dalawang posibleng dahilan na tinututukan ang kapulisan ngayon. Una, yung personal na dahilan tungkol sa dati nitong karelasyon. Dahil kung kayo'y nanonood ng mga updates about Alicia Lipata, alam nyo naman siguro na itong si Alicia ay dating may karelasyon na I think police or nag-aaral ng pagkapulis na nagkadimandahan pa sila dati dahil sa pambubugbog o sa kaso ng vowsy. At pangalawang anggulo is yung kanyang trabaho. Yung kanyang pagiging birador ng mga kalaban ng gobyerno. Pero dito sa dalawang anggulo na to, ang sabi nga nung isang kapwa vlogger ni Lipata posibleng may kinalaman nga sa trabaho yung motibo ng pagpatay sa kanya. Gusto kami patahimikin. Ayaw kami pagsalitain. 3 months ago, may mga pinento siya sa akin na may mga nagtitreat nga doon sa kanya. Even sa mga live streaming niya, post niya, may sa comment section, may mga nagtitreat, susunod ka na. At ganyan din yung hinala ng nanay ni Alicia na merong isang mataas na tao. Take note ang sabi mataas na tao na nag-utos sa pagpatay dun sa anak niya. So ang pinaghihinalaan nila dito talagang politiko. Mataas na tao Ito pakinggan nyo. Gusto ko po yung nag-utos na pumatay sa anak ko, gusto ko mahuli kaagad din. Aksyonan kaagad mahuli. Kasi walang kalaban-laban yung anak ko, pinagbabaril sa ulo pa naman yung tama, pati sa dibdib lang. Hindi ko siya naawa sa anak. Naniwala ba kung mayroon pa mataas nag-utos doon sa bumaril sa anak ko? Ngayon, baka tanungin ninyo, ano bang say nung boyfriend? Di ba dalawa sila? Yung isa nag-survive nasa ospital. Well, yung boyfriend ni Alicia hindi pa makausap ng maayos dahil nagpapagaling pa nga daw sa ospital. Ang balita natin mukhang tinamaan yung kanyang atay nung tumama yung bala dun sa tiyan niya. So, pasado alas 11 kagabi, June 23, dinala na po sa Lawang Municipality sa Samar yung mga labi ni Mima Alicia. At hinihintay din po natin yung ating mga sources kung ano bang lagay ng burol niya doon. Kung dinagsa din ba ng mga politiko o ng mga taga-suporta tulad ng nakita nating pagdagsa ng mga tao at mga kilalang personalidad doon sa kanyang burol sa santuario sa Quezon City. Alam nyo, importanteng malaman natin ito dahil meron pong mga nakita ang ating mga researchers na parang nagpataas sa kilay nila. Yung isang researcher natin napapatanong nung nabasa niya to sa social media. Dito po sa isang post or comment ng isang nagpakilalang pinsan daw ni Mima, hindi natin sure kung pinsan nga ba talaga niya to. Hinahanap nga daw ng mga researchers namin yung account nito pero hindi makita. So dito sa comment na kanyang sinulat, ang sabi po niya dito, patay na po talaga ang pinsan namin na si Alicia. Baka ayaw lang po talaga ni May Sandra na i-public kasi nga dahil sa nangyari na pinagtatawanan ang nangyari sa kay Alicia. Kakarating nga lang kahapon ni May Sandra dito sa Manila, galing kasi Samar ang nanay niya. Kahapon pa lang inasikaso ang bangkay niya sa morgue. Again nililinaw ko po, hindi confirm kung pinsan nga ba talaga niya yung nagsasalita dito. Pero I think this also deserves our attention, di ba? So, kaya gusto nating malaman kung ano bang lagay ng burol niya sa Samar. Kung ano bang masasabi ng mga kamag-anak nila doon, gayong sabi nitong nagpakilalang pinsan niya, pinagtatawanan nga daw yung anak nila. Kaya sana makakita tayo ng mga video na kung ano na ba yung lagay ng burol ni Alicia doon. At ang sabi pa nitong alleged pinsan niya,
Siya lang po kasi ang bumubuhay sa kapatid niya at nanay niya. Wala na kasi siyang tatay, kaya pinasok niya ang trabaho na yun. Pinangako niya kasi sa sarili niya na iaahon sa hirap ang pamilya niya. Kaya lang sa maling paraan niya ginawa. Dati pinagsasabihan pa namin yan, pero kami pa ang masama sa paningin niya. Nagkasagutan nga kami noon dati dahil sa pinagsasabihan namin siya, minasama niya, bakit daw namin siya pinapatiko sa paninira niya, hindi naman daw niya kami pinakikialaman, bakit daw siya pinakikialaman namin. Kaya nga madaming galit sa kanya na taga doon sa amin. Tama po, kasi si Alicia, pinsan ko pa yan, umuwi pa yan sa amin sa Samar, nagpunta siya doon sa Antipolo kasi andun ang anak niya. Sabi niya sa kapatid ng ama ng anak ni Alicia, balihipag niya, may tatapusin lang daw siya. Tas titigil na siya sa pag-vlog. Iwan ko kung anong sinasabi niyang tatapusin niya, di kaya kontrata? Paano pa niya matutupad ang pangako niya na titigil na siya sa pagbablog, tinumba na siya? Ngayon, anong masasabi natin dito mga kababayan? Let's say, paglagay lang ito halimbawa na totoo ngang may politiko na nagpatumba kay Alicia. Alam nyo, para sa akin, may pananagutan din dyan yung mga vloggers na kasama niya. Kung totoo man na politiko ang nagpatumba sa kanya, may pananagutan din dyan yung mga vloggers na kasama niya. Bakit kanyo? Tingnan nyo dun sa isa sa mga nag-viral na episode ni Alicia na tinitira niya si Vice President Sara Duterte, na ang sabi niya dun nagpalaglag daw si VP Sara kaya nagpunta sa ibang bansa kahit wala namang ebidensya. Ano na naman tong kumakalat na balita? Lahat na lang pinarir mo! Mga minamahal, imagine nai-issue ka na sa pagnanakaw, kaya ka nga nai-impeach. Nai-issue ka pa sa panggagancho, pagta-travel, gamit ang pondo ng bayan. Meron ka bang tinatawag na tokhang-tokhang? Ngayon, ano tong kumakalat na issue? Kaya ka pala pumupunta sa ibang bansa kasi bata? Uy, ang tanong ko, sino yung kabembangan mo kung totoo man tong balitang kumakalat na to? Yun palang episode na yon ay parang isinadjust sa kanya. Parang may nagsuggest yata sa kanya na i-content yon kahit walang ebidensya. Ito, pakinggan ninyo mga kababayan. Merong isang content si Mima Alicia na sinasabi nga daw po na nagtatanong kung si Sara Duterte daw ba nagpalaglag. Alam nyo, ito yung point dyan di ba? Ito aminin ko na isa po ako sa mga nagbanggit niyan kay Alicia tungkol sa pagpapalaglag nga po ni Sara Duterte. Kasi ang sabi ko nga, gawin mong patanong. Bakit patanong? Kasi nga po mga kababayan, binabalik lang din po natin sa mga DDS yung ginawa nila kay Lenny. Di ba po, yung ginawa ng mga DDS kay Lenny, mga kababayan, merong boyfriend at nagpalaglag. O sige, gayahin natin. Tingnan natin kung ano magiging reaksyon ng mga DDS. Alam nyo yung ginawa lang po ni Alicia? Ginawa nyo rin po kay Lenny yun. So, ba't kayo nagagalit? So ngayon, syempre, naging trending nga po yung content na yun ni Alicia na si Lenny, na si Sara nagpalaglag. So ngayon, malaki po yung chance na napanood nga po ito ni Sara. Alam nyo, bigla akong nalungkot nung napanood ko to. Alam nyo, kahit kami nagbabalita ng mga international news, nanonood din naman kami sa mga vloggers dito sa Philippines para updated din kami sa nangyayari sa ating bansa. At humahanga ako kay Sir, lalo na yung kanyang vlog na nagpunta siya sa rally ng KOJC. Pero dito sa sinabi niya, talagang nalungkot kami para kay Miss Alicia. Dahil lumalabas, parang isinadjust lang pala sa kanya yung content na yun. Parang testing lang para malaman kung kung papaanong magre-react yung kabilang kampo. For the sake of testing, magsasalita tayo ng hindi totoo laban sa kapwa natin tao. Mag-iimbento tayo ng kwento para lang matest kung anong magiging response nila. Nakakalungkot po yun. Sana wag namang ganun. Wag naman sana na for the sake of testing, sisira tayo ng pangalan ng ibang mga tao. Pwede ka sigurong magsabi ng unconfirmed na impormasyon, pero linawin mo sa taong bayan na hindi pa confirm yon para wag agad silang maniwala. At least, di ba, meron kang disclosure, merong disclaimer, di ba?
So, kaya alam nyo kung totoo man na ipinatumba si Mima Alicia dahil sa kanyang mga content, sa palagay ko, in my opinion, kung totoo man na pinatumba si Alicia dahil sa kanyang mga content, in my opinion, may pananagutan din dito yung mga nagsuggest sa kanya para mag-content siya ng ganon. Kung hindi sana nila in-advise si Alicia na i-content mo yan, hindi sana matitrigger na gumanti yung kabilang kampo. Malay natin kung nagpanting na yung kabilang kampo, di ba? Nagpanting na yung tenga nila. Sabi nga ng iba, below the belt na. Tapos hindi naman confirmed. Mahirap nga yun. Below the belt na, fake news pa. So, ang magsasuffer dito talaga ay yung kawawang vlogger na napag-utusang mag-broadcast nun. Dahil dun sa fake news na iniutos or isinadya sa kanya na i-content, naitumba tuloy siya. Tapos meron din kaming napanood na isang vlogger. Alam nyo kasi bago naman namin i-air ito, talagang nag-research muna yung ating mga researchers. Nanood sila. Hindi sila nag-invento. Talagang kumuha sila ng mga sources dito sa content na to. Meron silang napanood na isang vlogger na nagsasabi na ganun daw talaga yung ginagawa nila. Allegedly, ang sabi eto panoorin natin. Kung mayroon silang topic na pag-usapan, kahit alam nila na fake news, okay? Dahil gusto nga nila talagang mag-trending at masira yung kalaban, i-share talaga nila. Kaya wala ako sa grupo nila kasi hindi po ganun ang atake ko, di ba? Ang atake ko, meron tayong source, tapos i-analyze natin, ano sa tingin natin. Ganun. Sila kasi is parang gumawa sila ng issue, tapos itinatanong nila sa politician, totoo ba itong ganito, parang dapat ikaw mag-research, di ba? Huwag mong tanungin yung kung mag-i-research mo kung totoo ba yon or hindi. Tapos sabi mo, probability is very high na totoo, probability is very low na hindi totoo. Ganun ang ginagawa natin, di ba? Hindi natin inaano yung na ikaw talaga para tapos nagmumura sila na parang DDS din na style. Okay? So ganun ang style ng grupo nila kaya wala ako sa grupo nila. Okay? Kaya alam nyo, lagi kong tanong, bakit kasi kailangan nating mag-content ng fake news? Lagi kong tinatanong yan Bakit lagi tayo o bakit kailangan nating mag-content ng fake news? Bakit hindi na lang totoo yung i-content natin, di ba? Wala namang mawawala kung magsasabi tayo ng totoo. Makakatulong pa nga tayo para imulat sa totoo yung mga kababayan natin, di ba? Ang totoo, mas malaki pa nga ang mawawala kapag fake news ang kinontent natin. Una, kung YouTuber ka, malalagot ka kay YouTube. Kasi misinformation yan di ba? Pangalawa, pwedeng hindi na tayo balikan ng mga viewers natin kapag nalaman nila na puro fake news naman yung sinasabi natin. Pangatlo, pwede tayong makasira ng reputasyon ng ibang tao. Maraming pwedeng masira sa fake news, hindi lang sarili natin, kundi kapwa natin tao. Biruin mo, galit na galit tayo sa viral video ng mga taong nang aapi sa kapwa-tao, di ba? Kapag nakakanood tayo ng mga taong binubugbog o sinasaktan, galit na galit tayo kasi para sa atin injustice yun Dapat gantihan yung tao na yun. Galit na galit tayo doon. Pero yung iba, pinagkakakitaan naman yung paninira sa ibang kapwa, di ba? Pang-apat, gaya niyan, yung nangyari kay Alicia. Kung yung video na yon ang dahilan, let's say lang kung yung video na yon na inaakusahan niya si VP Sara na nagpalaglag ng ibang bansa, kung yun yung dahilan, granting na kung bakit siya ipinatumba, ibig sabihin, pinatumba siya dahil sa fake news. Diba? Isipin nyo, dahil sa fake news, isang buhay ang nawala kung totoong yun ang dahilan. At higit sa lahat mga kababayan, kasalanan sa Diyos ang paninira ng kapwa at pagsasabi ng hindi katotohanan sa kapwa. Nasa 10 utos yan Huwag kang sumaksi sa hindi katotohanan. Bawal ng Diyos yan, magsisinungaling ka para mang-apak ng tao. Kung karma ang tawag nyo doon sa kapalit nyon, totoo yun. May karma nga kung ganun. Although ang tawag ko doon kabayaran ng kasalanan. Kasi sabi sa Biblia, death is the wage of sin, sabi sa aklat ng mga taga-Roma. Kaya suggest ko sa mga vloggers, baka naman pwede yung totoo na lang ang ibalita natin o sabihin natin sa mga tao, di ba? Nakakaawa kasi yung mga taong nadadamay. Kung may galit tayo sa isang tao dahil may nagawang masama sa atin, sabi nga ng Panginoong Hesus, pag binato ka ng bato, batuhin mo ng tinapay. Ibig sabihin, gantihan mo ng mabuti yung ginawang masama. So let's say na nagpakawala ng fake news laban sa iyo o sa taong hinahangaan mo. Pwede mo namang gantihan yun. Pero
ang utos ng Biblia, gantihan mo sa mabuting paraan. Diba? Mabuti yung iganti mo. Kung nagpakalat ng fake news, gumanti ka. Magsalita ka ng tama. Yun ang mabuti. Ipaliwanag mo sa tao yung buong katotohanan at ipakita mo yung ebidensya na hindi totoo yun. Yun ang tamang matuwid na pagganti. At matalino naman yung ating mga kababayan para paniwalaan yung dapat paniwalaan, di ba? Basta meron ka lang maipakitang ebidensya na mali yung akusasyon nila laban sa'yo. Ganun yan. Hindi yung nagpakalat ng fake news kaya ikaw din magpapakalat ka din ng fake news. Ginantihan mo ng masama. Hindi ganon. Kung may takot ka sa Diyos, hindi mo gagawin yon. Ngayon, tungkol dun sa di umano'y nagtatangka daw sa buhay ni Mima Alicia noon at sa iba pang mga vloggers ni PBBM, meron silang binabanggit-banggit na pangalan ngayon sa social media eh. Wala naman ito sa investigasyon ng mga pulis pero ito'y viral sa social media. Kasi nga, di ba sabi ng mga pulis, may banta daw talaga sa buhay ni Alicia noon. Although wala silang pinangalanan na sino mang nagbabanta. And knowing Alicia, hindi naman natin na ipagkakaila kung gaano katapang magsalita si Alicia para sabihin yung mga bagay on air eh, di ba? So, posible, isa siya sa mga pasok sa mga bantang ito. And about threats, meron silang nababanggit na pangalang Dadu eh, alias Dadu daw. Si mga kababayan ay pinagbantaan po si Mima ni Dado, no? Ni Kap Dado, ang tawag nila Kap Dado. At sabi pa nga niya, susunugin daw ang pamilya, no? At itong mga BBM vloggers ay isa-isa daw i-screenshot at papatayin na lang at ipapadala sa kanilang intelligence. So, yun ang sabi ni Dado. Sabi ko sa mga researcher, sino ba itong Dadu na ito? Di ko kasi kilala to eh. Pakihanap ka ako, sabi ko sa kanila. At mga kababayan, ito po yung nakita ng ating mga researchers. Bago tayo mamatay, bago tayo maano sa hukay, at least agree lahat na we do something na para sa bansa. Yun yung common ground, no? We do something. So, ano yung gagawin? Ayun. Anong gagawin? Kami na lang yun. Ang problema itong mga Marcos na mga vlogger at mga troll. Sige sila character assassination, sige sila bira ng bira. Ang suggestion sa akin ng mga commander, sa na lang natin yung mga yan. Gamit ang gulong, na lang natin. Screenshot na lang na screenshot kami, sir. Para maipasa dun sa intel natin. And then, na lang. They made a choice. Mga minamahal, nagulat ako. Kasi ngayon ko lang po talaga ito nalaman. Na meron palang threat sa mga katulad ko, which is yung pro-government vloggers, at hindi lang pro-government, yung mga sumusuporta na vlogger sa administrasyon ni PBBM. Lahat po ay may threat. So, nakita ko kasi itong video na ipinasa sa akin na yung pangalan daw po namin ay nakalista na. So, markado na daw po ang name namin at ipapasa daw po ito sa kanilang intel. Kasi ang dapat daw sa amin ay chinuchugi. Kasi wala daw kaming ibang ginawa kundi character assassination dito kay Vice President Sara Duterte. Like, nung nakita ko yung video ni Dado Clemente, napaisip ako, sino ba yung mahilig mag-character assassinate? Sino ba yung rally ng rally? So mga kababayan, I think hanggang dito na lang ang ating episode ngayon. Marami pa ring tanong ang naghihintay ng kasagutan sa kasong ito. Bagaman nasa kustodiya na po ng PNP ang mga itinuturing na gunman, hindi pa rin po malinaw kung sino talaga ang tunay na nag-utos o ano ba talaga ang motibo sa likod ng krimeng ito. Hanggat wala pang pinal na resulta ng investigasyon at wala pang desisyon ang korte, mahalagang maging maingat tayo sa ating mga konklusyon. Pero may isang aral na sana ay hindi natin makalimutan. Uulitin ko, bilang mga content creator, bilang mga vlogger o kahit ordinaryong netizen ka lang, napakalaki ng responsibilidad natin sa bawat salitang inilalabas ng bibig natin. Isang maling impormasyon lang ay pwede nang makasira ng isang napakalaking reputasyon. Pwede na yang makapag-udyok ng matinding galit at magdulot ng mga hindi na maibabalik na trahedya. Hindi natin kailangan ng fake news para magkaroon ng maraming views. Hindi natin kailangang manira ng kapwa para lang sumikat. Maraming taong sumikat at umasenso dahil sa paggawa ng mabuti. At bilang mga naniniwala sa Diyos, lagi nating alalahanin na pananagutan natin ang bawat salitang ating sinasabi at ipinapakalat.
Patuloy po naming babantayan ang kasong ito at hintayin natin yung mga opisyal na ebidensya at resulta ng investigasyon. Kung may mga bagong impormasyon na makukumpirma ng mga otoridad, agad po namin itong ihatid sa inyo. At ang dalangin namin, sana ay makamtan ni Mima yung hustisya na nararapat para sa kanya. Maraming salamat po sa inyong panonood at magandang araw po. Maraming salamat sa panonood mo. Kung nagustuhan mo ang video, pakipindot naman ang like at subscribe. Libre lang po yan, walang hidden charges. At para lagi kang updated, i-click mo na agad itong kasunod na video sa screen. Kita-kits tayo doon. God bless!